Umaatikabu ang bakbakan ng Israel kontra sa Hamas at tila baga hindi na matatapos ang digmaang ito. Ngunit may kumakalat ngayon na balita patungkol sa pinakaugat ng pag-atake ng Hamas sa Israel. Sino nga ba ang mastermind sa pangyayaring ito at bakit si President Biden ang tinuturo? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Nabalita sa Fox News ang patungkol sa sinabi ni Senator Tim Scott, isang senator ng United States of America. Ika pa niya, Joe Biden funded these attacks on Israel at isa itong nakagigimbal na balita, mga kaibigan. At hindi lamang iyan, nalunsad ng malupit na batikos ang mga Republikano kay Biden matapos niyang ilabas ang $6 billion na pondo mula sa Iran na dati nakakansela bago ang atake ng Hamas sa Israel. Pinagtanggol naman ng administrasyon ni Biden ang kanilang desisyon at sinabing wala pang bahagi ng pondo ang ginamit sa kasalukuyan. Ngunit inaakusahan ng mga Republicans na ang mga kasunduan at mga pondo ay nagdulot ng pagsalakay ng Hamas sa Israel. Binigyang diin ni Iranian President Ebrahim Raisi na gagastusin ng Tehran ang pera kung saan man nila kailangan ito. At sinabi ng administrasyon ni Biden na maaari nilang ikansela ulit ang mga ari-arian kung kinakailangan. Pininiwalaan ni DeSantis na ang Hamas ay pinalakas ng pag-aasikaso sa pamamagitan ni Joe Biden sa bansang Iran, samantalang inaakusahan naman ni Scott na ang pag-atake ay resulta ng $6 billion na ransom na binayaran ni Biden. Inakusahan din ni dating Vice Presidente Mike Pence si Biden at inireklamo na ang kasalukuyang administrasyon ay nagpapakita ng kahinaan sa harap ng pandaigdigang entablado. Si Trump na nangunguna sa GOP nomination na tatakbo para sa ikatlong pagkakataon bilang Pangulo ng United States of America ay nag-akusa rin noong Lunes sa New Hampshire na iniwan ni Joe Biden ang Israel. Naglabas ng tugon ang Biden 2024 re-election campaign laban kay Trump na sa bawat kasinungalingan daw ni Trump, lalo niyang pinatutunayang siya ay labis na delikado para mamuno sa Estados Unidos sa pandaigdigang entablado. Ang mga general at iba pang lider militar na naglilingkod sa ilalim ni Trump, ang mga may alam na paulit-ulit na nagsasabi na ginawa niya ang ating bansa na mas hindi ligtas. Sinabi pa ni Senator Tammy Duckworth ng Illinois, ang national co-chair ng kampanya ng Biden-Harris 2024 at veteranong militar. Sinabi naman ni Williams, ang strategist ng mga Republicans, na ang pag-angat sa patakaran sa dayuhan ay nakatulong kay Trump sa laban ng pangnominasyon ng GOP. Binabanggit niya na ang 4 na taon Trump sa White House na sinabi ni Williams na siya ay tanging kandidato ng Republican na may antas na karanasan sa patakaran sa dayuhan at mayroon siyang record na may papakita kung saan maaari niyang sabihin na mas mabuti ang kanyang pamahalaan kaysa kay Biden. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, tunay kaya na may kinalaman si President Biden sa pondo na ibinigay sa Iran para atakihin ang Israel? Ano sa tingin niyo, mga kaibigan? I-comment nyo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang inyong kuro-kuro. Tumitindi na, mga kaibigan, ang paghihirap sa mundo. Ngunit ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Unang Pedro 1, verse 3-5. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pag-abuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Mga kaibigan, ito ang naglalagablab na pag-asa natin na kailangan nating panghawakan mula ngayon at magpakailan paman. Ang pag-asa ng ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Kaya naman tayo ay may pagkakataon ng buhay din na walang hanggan. Na bagaman tayo ay makakaranas ng kahirapan o kamatayan man, naghihintay sa atin ang buhay na walang hanggan sa langit na bayan na ipinangako ng ating Panginoong Diyos na wala ng kahirapan, wala ng hiwalayan, wala ng kamatayan at wala ng giyera. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa dakilang pag-asa
ng langit na bayan at buhay na walang hanggan. Kasama po namin ang aming Panginoong Kristo na magbibigay sa amin ng tunay na kagalakan. Tulungan kami, Panginoon, na malampasan ang mga pagsubok sa buhay na ito at gabayan ang bawat bansa sa umatikabong mga hidwaan at bakbakan ng bawat bansa na magkaroon nawa ng kapayapaan. Nawa ang kapayapaan na ito ay umiral sa bawat puso ng bawat lider sa buong mundo at maihayag ang kadakilaan ng aming Panginoong Kristo sa buhay ng bawat isa. Patuloy kaming alagaan, Panginoon, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming sabot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.